So sa video ito, i-update ko lang po kayo kay Scarlett natin. After natin siyang ilong ride pupuntang Sagada or total ng 700 kilometers nang nakatindig po siya or naka-ES at naka-lowered. Kikwento ko sa inyo yung naging performance natin at yung naging tagtag ng mga suspension. Also, kung nanilaw po ba yung po-road na kinabit natin recently. Sa mga hindi po nakakalam, nilong ride po natin si Scarlett nga natin pupunta ng Sagada or ng total na 700 kilometers na nakatindig po siya or naka-ES at saka naka-magic lowered. Also, naka-4 road pipe din po pala tayo, which is ito kung makikita nyo, napakarumi at titignan natin mamaya kung nanilaw po yan after natin siya linisin. Yung ES nga po pala natin is plus 2.5 at yung lowered po natin dito, magic lowered, is 1 and 1/4 tas angat tube ng 3/4. So total ng 2 inches po yung lowered natin dito sa front natin. In short, parang nilong ride lang po natin siya na naka-indo concept po tayo or nakatindig po yung ating mga motor. So yan, bago ko ikwento sa inyo yung performance, linisin lang natin si Scarlett natin para makita po natin yung mga bawat pyesa. Kaya nalinis na po natin si Scarlett natin. Kung makikita nyo, lumitaw ulit yung mga pyesa niya, yung kinang ng mga pyesa natin. At also, parang nagbabadya ulit yung ulan. Kasi naglinis tayo eh. So yan yung sumpa. So natanggal na rin po natin yung top box po natin. So yung una po natin pag-usapan is yung about sa clearance. Kung sumasayad po ba siya kapag nag-banking po tayo or nag-tilt tayo or kapag nadadaan tayo sa mga lubak, mga rough road, mga humps. So yan, pag-usapan muna natin yon. Pero bago yon, yung load po pala namin ni OBR is total of 135 kilograms. So 70 ako, tapos 65 kilograms siya. Tapos yung top box namin siguro may laman na 10 kilograms kasi buong bag yung nilagay namin dyan at may mga laman na damit doon. So total of 145 kilograms yung buong load ng motor, for idea lang po. Tapos ayun nga, sa ground clearance po natin nung nagkabit tayo ng ES tsaka nag magic lowered is nasa 8 centimeters na lang yan kung hindi ako nagkakamali. So, syempre, kapag sumakay pa kami ni OBR, plus may laman pa yung top box natin, is siguro pumatak na lang po siya ng mga 5 cm or 6 cm. Mga ganun, syempre, bababa yun from 8 cm. Kung kaya naman talagang mababa na yung ground clearance natin nung nilong ride po natin si Scarlett natin. So, dun sa 700 kilometers, actually 700 kilometers pala na yun, is back and forth na yun. Nasa 360 kilometers kasi yung from dito sa Pampanga to Sagada, so balikan approximately 700 plus kilometers. So dun sa balikan na yon is bilang ko lang sa daliri, actually 3 beses lang ata siyang sumayad sa ilalim nung nagbanking ako ng medyo tilt na talaga. Pero yung mga normal bankingan ko is hindi naman siya sumasayad, talagang nabebanking ko pa siya. Siguro yung mga totally na sharp curve lang, doon lang talaga siya totally sumayad. At take note, yung 3 beses na yun, sobrang dalang niya na lang nun. Kasi siguro, sabihin na lang natin nasa kulang-kulang 50, 40 banking yung ginawa natin. Kasi ang daming kurba-kurbang daan doon. So talagang yung 3 sayad na yon over 50 or over 60, mga ganon, is hindi naman siya prone sa accident at sobrang tilt lang yung kailangan para sumayad talaga siya. Hindi tulad kapag stock, compare sa stock, kahit itodo mo ng pagka-tilt yan is hindi talaga siya sasayad kasi mataas yung ground clearance natin, nasa 132 centimeters yan. Pero yun, kapag nag-ES tayo, hindi naman ibig sabihin nag-lowered tayo, is prone na siyang sumayad. Kagaya nga sinabi ko, mga 3 beses lang pong sumayad yung ilalim natin at may iwasan pa natin yon kung medyo nagbagal tayo. Pero syempre may mga times na medyo mabilis tayo sa cornering, kung kaya naman yon nangyari yung sayad. Pero konting sayad lang naman, nung narinig na natin, bumalik na tayo sa pagkadiretso, ganon. Next naman po natin is yung mga bato-bato tsaka yung mga humps. Sa humps na ipakita ko na nung nagkabit tayo ng ES, talagang mag-7 tayo ng konti kung medyo malaking humps. Pero kung maliit lang na humps naman, kaya pa niya. Pero dahil may OBR nga tayo, magre-record tayo na mag-7 kasi talagang bababa yung clearance ng ground clearance po natin. Tapos sa mga bato-bato, by the way pala, wala naman tayong masyadong dinaan ng humps hanggang sa Sagada. Konti lang, bilang lang din sa daliri
yung mga dinaanan natin sa hams. So hindi naman tayo masyadong nahirapan sa part na yan. Pero kung may madaanan man tayo, nagsisete lang tayo ng konti. Tapos sa mga bato-bato, may isa kaming dinaanan na part na medyo rough road siya. Tapos may mga malalaking tipak ng bato. Doon sa part na yun, sumayad siya ng konti, sumasayad siya. Kaya naman pinababa ko muna yung OBR natin para maglakad. Actually mga ilang metro lang naman yun. Kasi talagang rough road siya ginagawa yung kalsada. So yun yung mga naranasan natin nung nag long ride. At for conclusion, masasabi natin na long rideable pa rin naman yung motor natin, si Scarlett. Kahit na naka-ES kasi yun. Di naman sobrang naka-apekto talaga yung pagka-lower niya. Kumbaga may mga instances lang na magsasacrifice tayo ng konti, pero more on nagamit pa rin natin siya ng normal sa kalsada. Tapos about naman po sa handling, kapag naka-indo tayo, naka-ES, dahil lumaba po yung wheelbase niya. Ito experience ko, own experience. May top box pa tayo niyan na kahit magnohan po tayo ng may OBR at may top box, tas naka-ES, hindi po nagwiwiggle yung natin manibela. Hindi po siya nagwiwiggle. Tinry ko, yung inano ko lang, tinanggal ko lang na mabilisan. Hindi ko naramdaman na gumagalaw siya. So yun yung cons or yung pros pala kapag naka-ES po tayo, naka-indo. Mas stable yung motor natin. Ibig sabihin parang mas balance po siya, mas hindi siya matotomba dahil nga ayun, hindi po nagwiggle yung manibela po natin. Also, kapag high speed po tayo, ramdam natin na talagang magaan lang yung pagmamaniobra natin, yung handling natin. Kasi nga, compared sa stock, mas hindi tayo matutuwag kahit na malakas na hangin yan. Kumbaga, balancing yung motor natin. Wala akong masabi sa stabilization. Yun, stabilization na nagawa ng ES natin. Pros po yun para sa mga maglo-long ride at naka-ES. More balance, more stable yung motor. At hindi ngawit yung kamay po natin dahil nakatindig po ng maayos yung motor natin. Mahirap po siyang itomba lalo na sa high speed. So yun yung pros na naranasan natin nung nag-indo concept tayo or nag-ES tayo. Tatagtag naman, so dahil nag-magic lowered tayo sa harap tapos nag-ES tayo sa likod, medyo tumabigay ng konti yung shock natin sa likod. Ito, di ko masyadong makita yung difference from stock kasi normal lang naman na sasakit yung likod natin, di ba, kapag long ride. Pero yun, hindi naman talaga natin naramdaman na sobrang tigas ng suspension niya kasi si OBR natin wala namang narinig na pag nalulubak, aray, ganito, masakit. Hindi naman siya sobrang malayo yung difference. Siguro kung may nagbago lang from sa stock na comfort natin sa shock natin. Konting-konti lang naman. Kung 10/10 yung stock natin pagdating sa suspension, masabi natin mga nasa 8 pa rin naman yung suspension natin nung nag-indo concept po tayo or nag-lowered, nag-ES. So yun yung mga kailangan yung i-consider. Pero yun, magdedepende pa rin sa sitwasyon yan kung gumamit kayo ng aftermarket na suspension or depende rin sa ES nyo, tsaka kung ilan yung dinrap nyo or yung nilowered nyo sa inyong mga motor. Pero yun, so far sa setup natin, hindi naman ganun kalaki yung naging difference ng suspension. Hindi naman siya sobrang tagtag talaga. For conclusion natin about sa paglo-long ride ng nakatindig na motor or naka-ES, tsaka naka-lowered sa harap, para sa akin, okay goods po siya. Hindi po siya mahirap i-long ride, hindi po siya mahirap manehuin. Long rideable pa rin naman yung motor po natin kahit naka-indo concept po siya, katulad nung setup po natin. Take note lang, depende pa rin po yan sa sitwasyon, kung medyo mas mabigat po kayo or depende sa lowered na ginawa nyo, kung mas lowered or mas mababa yung clearance ng ground clearance nyo. Syempre yun, depende na rin yan, case to case basis na rin yan, sitwasyon by sitwasyon. So bukod sa review natin sa tindig niya na nilong ride, i-review na rin po natin yung po road na nilagay po natin kasi tumakbo po ito ng total of 700 kilometers nga balikan. So masabi na natin na pinang long road natin itong pipe na to. So from original kulay niya, ito personally mapapansin ko na nanilaw siya ng konti. Konting-konti lang naman, brownish ng konti. Dito sa part na to at dito sa part na to. Pero hindi naman yung sinasabi nila na didilaw talaga yung buong pipe. Ito, parang itong part lang na to. At sobrang konti lang naman ng paninilaw niya. Which is normal. Ito, for idea rin. Lahat naman po ng pipe is
maninilaw or talagang nagiging brown kapag binyahe ng malayo. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga kulay ng mga pipe na aftermarket is kulay itim lahat. So hindi mo talaga mapapansin yung paninilaw niya dahil kulay itim. So yung cons kasi kapag ganito yung pipe natin na talagang wala siyang kulay, wala siyang pintura, talagang raw lang yung material niya, normal sa mga ganitong pipe na maging brownish or yellowish ng konti. Kasi hindi naman po ito titanium at saka stainless, kung kaya naman hindi natin expect na hindi talaga maninilaw yan. Pero yun, so far so good. Konti lang naman, konting-konti lang naman yung paninilaw na nangyari sa kanya. Yung mga iba kasing 4-road is yung mga fake na nabibili. Talagang pag nilong ride mo, dilaw buo yan. Talagang makikita mo, brown na brown. Pero ito, kung titignan natin, hindi naman siya totally nanilaw. Ayan, sa 700 kilometers, actually reasonable naman po yung pangungulay niya ng konti. Pero hindi naman po totally naging brown or dilaw ng buo. Kasi ulitin ko nga, hindi naman po siya stainless, hindi naman po siya titanium. Kung kaya naman, hindi niya po masusustain or mareretain yung talagang kulay po niya na parang malinis tingnan or parang gray lang. Magiging brownish po talaga yan katagalan. Tapos sa performance naman po nito, una is wala po siyang silencer. Tapos nung medyo naingayin po yung OBR ko, nilagyan po siya ng silencer. Pagkatapos ng mga ilang kilometro, parang nasana yung tenga niya. Tinanggal po natin silencer. Kung kaya naman halos buong biyahe po natin is wala po siyang silencer or mas maingay po siya. At yung naging experience po natin dito is napaka-smooth. Kasi kung di nyo po matatanong, dinaanan pa po namin yung highest point at saka yung second highest point na road dito sa Pilipinas, which is yung daan po nun is sobrang tatarik at as in kinailangan talaga nating i-high RPM yung motor po natin at wala po tayong naging problema sa pipe po natin. Kinaya niya po kahit na yung paarangkada, paakyat, kinaya po ng pipe natin. Kung kaya naman masabi rin natin na pwedeng ilong ride yung ganitong pipe na 4-road. So kayang-kaya po niya. Also magdedepende na rin po yon sa CVT set nyo. Kung na-maintain nyo ba or maganda po yung tono nyan. Kasi kung pangit yung tono nyan, mahirapan talaga kayong umakyat at maririnig nyo po yun sa inyong mga tambutso. Pero sa atin dahil maintain yung CVT po natin, all goods, wala pong sira, pati yung belt natin. Ayun, na-maintain din po ng ating mga exhaust or ng ating mga pipe yung magandang tunog po niya sa kalsada. Kaya naman all goods lang po yung 4-roads sa long ride na ginawa po natin. Idagdag ko na rin po yung mags po natin which is Boom X. Kasi medyo nalubak din po tayo ng konti, nadaan tayo sa mga konting mga lubak-lubak na hindi natin naasahan. Pero all goods pa rin siya. Pantay na pantay pa rin po yan. Wala po tayong naging problema. At mararamdaman po natin na nabengkong yan kapag tumitibok-tibok na po yung preno natin. Pero yun, all goods pa rin po siya. Matibay na patibay yung Boom X natin. Goods din po siya pang long ride. Kahit na itong nasa likod natin, all goods po siya. Hindi po siya nabengkong. Maganda yung pagpreno natin, braking power dahil nga yung radius po niya sa loob is lumiit ulit. For general conclusion po natin, sa tindig, sa 4-road, sa mags po natin, all goods, wala po tayong naging problema sa paglo-long ride po natin. At pwede pa po natin yan ulitin na ganito yung setup ni Scarlett natin. Dahil napatunayan natin na kayang mag-long ride or bumiyahe ng malayo ng ganitong setup. Actually may bukod na video pa po yung ginawa natin paglo-long ride papunta do sa Sagada. So abangan nyo na lang po yung video natin para makita nyo rin po yung actual experience natin sa kalsada, yung motovlog na ginawa po natin at yung mga napuntahang lugar po natin gamit itong si Scarlett na nakatindig. So yun lang muna para sa video nito. The more click, the more you know. Pinang long ride natin yung Indo concept na si Scarlett. Bye bye!